Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Saan mang panig kayo ng Pilipinas o ng mundo nanonood ngayon, sa Maynila man, probinsya, abroad, o habang nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho, malugod ko kayong inaanyayahang samahan ako sa isang kwentong puno ng sakit, pag-asa, at mga lihim na unti-unting mabubunyag sa tamang panahon. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil baka pare-pareho pala tayong gising sa parehong dahilan. May pinagdaraanan, may hinihintay, o may gustong takasan kahit saglit. At ngayon, simulan na natin ang kwento ng isang dalagang tahimik lang sa paningin ng marami pero pasan-pasan na pala ang bigat ng isang buong mundo. Sa baryo ng San Roque, kilala si Isabela Vergara bilang isang simplang dalaga na laging nakayuko kapag naglalakad, laging may dalang bayong at laging nagmamadali na parang hinahabol ng oras. 22 taong gulang pa lamang siya, ngulit sa pisngi niyang medyo humpak at mga matang laging may puyat, mas matanda siyang tingnan kaysa sa tunay niyang edad. Hindi dahil sa bisyo, hindi dahil sa luho, kundi dahil sa hirap ng buhay na maaga niyang hinarap. Tuwing 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Isabela. Sa liit ng kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, rinig agad ang bawat galaw niya. Marahang bumabangon si Aning Sela, ang lola niyang 72 taong gulang, tuwing naririnig ang kalansing ng kawali. "Bella, anak, ako na dyan. Magpahinga ka muna kahit saglit." Mahina nitong sabi habang hinihimas ang likod. Ngumiti lang si Isabela kahit halatang pagod. "Hindi na po, Nay Sela. Kailangan ko pang tapusin ang suman bago ako pumunta kina Aling Pining. Baka mapagalitan na naman ako kapag nahuli." Sa isang sulok naman ng bahay ay naroon si Maring Sita, ang kanyang ina, nakaupo sa lumang wheelchair na bigay pa ng simbahan. Halos hindi maigalaw ng maayos ang kaliwang bahagi ng katawan nito mula nang ma-stroke 2 taon na ang nakalipas. Nangingilid ang luha nito tuwing nakikita ang anak. "Anak?" Mahina niyang tawag. "Pasensya ka na talaga. Kung hindi dahil sa akin, dapat nagtatrabaho ka sa opisina o kaya'y nakakapag-aral pa." Lumapit si Isabela at marahang inayos ang kumot sa kanlunganan ng ina. "Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Mas importante na buo pa rin tayo. Ang trabaho, makikita pa yan. Ang pamilya, hindi napapalitan." Sa kabilang banig, bumangon naman ang bunso niyang kapatid na si Tating, 14 na taong gulang, payat, ngunit malikot ang isip. "Ate, sasama ako sa palengke mamaya," sabi nito habang kinukusot ang mata. "Hindi pwede, may klase ka," agad na tugon ni Isabela. Baka hindi ka na naman makakain sa tamang oras." Napangiti lang si Isabela pero sandali lang iyon. "Mas gusto kong makapasok ka sa school kesa tumulong ka sa akin araw-araw. Ikaw ang pag-asa natin, Tating. Pangako mo sa akin, mag-aaral ka ng mabuti." "Oo na," buntong hiningan ng bata. "Pero pag may nang api sa'yo, sabihin mo sa akin." Pagkatapos magluto ng suman, kutsinta at kaunting biko, inilagay ni Isabela ang mga iyon sa bilawa at naglakad papuntang palengke. Bago sumikat ng tuluyan ng araw, naroon na siya sa pwesto niyang dati pang inuupahan ng yumayang ama. Ngunit dahil wala na itong regular na bayad, madalas siyang sitahin ng taga-singil. "Bella?" Singhal ni Lauro Mijeres ang katiwala sa pwesto. "Hanggang ngayon kulang pa rin ang bayad mo sa renta sa pwesto. Paano na lang to?" "Kuya Lauro, sa susunod pong linggo huhulugan ko po. May binili po kasi akong gamot ni nanay." Mahinang paliwanag ni Isabela. Ismid si Lauro. "Lagi na lang gamot, lagi na lang may dahilan. Hindi kita masisisi kung mawalan ka ng kitaan, ha?" Tahimik lang siyang yumuko. Sanay na siya. Hindi niya kayang makipag-away dahil alam niyang mas lalo lang lalaki ang problema. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, nabawasan na ang kanyang paninda. Ngunit imbis na umuwi para magpahinga, dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Aling Pining Sarmiento, isang mayamang balo na nagpapatrabaho sa kanya bilang mananahi at minsan ay katulong sa gawaing bahay.
Pagkapasok pa lang niya sa bakuran ay sinalubong siya ng matalim na boses. Isabela, 9:00 na. Akala mo ba madali akong maghintay? Pasensya na po, Aling Pining. Marami po kasing wala akong pakialam. Putol nito. Tahiin mo na yung mga punda at kurtina. At pakibilisan, may bisitang darating bukas. Opo. Habang nagtatahi si Isabela, nakatanaw mula sa kabilang bahay si Mila Razon, biyuda ring kapitbahay nila na madalas humingi ng tulong sa kanya sa pag-aalaga ng 6 na taong gulang nitong anak na si Bembem. Bella! Tawag ni Mila mula sa bakod. Mamaya pagtapos ka riyan, baka pwede mong bantayan si Bembem ha? Pupunta lang ako sa health center. Tumanggo si Isabela kahit wala na halos siyang natitirang lakas. Sige po, Ate Mila. Ganito ang takbo ng halos bawat araw niya. Sa umaga, tindera ng kakanin. Sa tanghali, mananahi. Sa hapon, yaya ng batang kapitbahay. Sa gabi, tagapag-alaga ng sariling ina. At sa pagitan ang lahat ng iyon, halos wala nang natitirang oras para sa sarili. Sa baryo, marami ang naaawa kay Isabela pero marami ring nananahimik lang. Isa na rito si Kapitana Eloisa Barameda na mabait sa harap ngunit madaling matangay ng impluensya ng mga mayayaman. Isang tanghali, napadaan si Kapitana sa bahay nila habang hawak ang listahan ng ayuda. Nakangiti itong nagsalita. Bella, titingnan ko kung may maibibigay pa sa inyo ang barangay. Bago pa man makasagot si Isabela, biglang dumating si Rufina Montefalco nakasuot ng mamahaling bestida at may dalang payong kahit tirik ang araw. Siya ang may-ari ng malaking rice mill sa bayan at kilalang babae na kayang baliin ang kahit sinong sumalungat sa kanya. Ay, Kapitana, nandito ka pala. Sabi ni Rufina na may matamis, nguit malamig na ngiti. Huwag mo nang masyadong sanayin ng mga pamilyang yan. Ang mga yan, may utang pa sa amin na hindi naman binabayaran. Natigilan si Isabela. Ma'am Rufina, hindi po namin kinakalimutan ng utang. Humihingi lang po kami ng kaunting panahon. Lumapit si Rufina at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Panahon? Ilang taon na kayong humihingi ng panahon? Ang tatay mo si Delpin Vergara, matigas ang ulo. Akala mo ba nakakalimot ako sa ginawa niyang pagsuway sa amin noon? Hindi umimik si Isabela. Alam niyang may lumang alitan ng kanilang pamilya at ang mga Montefalco, ngunit hindi kailanman ikinuwento ng buo ng kanyang ama ang tunay na ugat noon. Maya-maya, nagsalita si Kapitana Eloisa na tila alanganin. Rufina, baka naman pwedeng pagbigyan pa sila. May sakit si Sita. Masyado ka kasing malambot, Kapitana. Kapag ganyan ka lagi, aabuso ang mga tao. Pagkaalis ng dalawa, nanigas si Maring Sita sa wheelchair at saka biglang napaiyak. Anak, huwag mong hayaang kunin nila ang bahay natin. Dito ka lumaki. Dito tayo nagsimula ng tatay mo. Lumuhod si Isabela sa harap niya. Hindi po mangyayari yun, Nay. Gagawan ko ng paraan. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung paano. Sa hapon din iyon, habang nagpapakain siya kay Bembem sa bahay ni Mila, dumating si Noel Santibanez, ang tahimik na karpenterong kapitbahay nila. May dala itong mga piraso ng kahoy at tila may gusto sanang sabihin. Bella, maingat nitong tawag. Kuya Noel, bakit po? May inayos akong upuan para sa Maring Sita. Baka makatulong kahit papaano. Iniabot nito ang isang maliit na sandalan na pinakinis ng mabuti. Napangiti si Isabela, isa sa iilang ngiting totoo sa buong araw na iyon. Maraming salamat, hindi mo na sana inabala ang sarili mo. Napakamot si Noel. Ayos lang, kung may kailangan pa kayo sabihin mo lang. Bago pa niya madugtungan, dumungaw si Mila at nang aasar na nagsabi, Naku, Noel, buti pa ikaw may oras tumulong. Yung iba riyan, puro salita lang. Namula si Isabela. Yumuko lang si Noel at nagpaalam. Ngunit sa simpleng tagpong iyon, may kaunting ginhawang pumasok sa mabigat niyang araw. Pagsapit ng gabi, matapos pakainin ng pamilya at plantsarhin ang mga tela na pinatahi ni Aling Pining, naupo si Isabela sa labas ng bahay at sandaling tumingala sa kalangitan. Sa unang pagkakataon sa buong araw, tahimik ang paligid. Wala ang boses ni Rufina,
Wala ang reklamo ng mga suki, wala ang iyak ng ina o pangungulit ni tating. Tanging ang mga kuliglik at hangin galing sa bukid ang kasama niya. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, bigla siyang nahilo. Napahawak siya sa poste ng kanilang balkonahe. Umiikot ang kanyang paningin. May mainit na likidong dumaloy mula sa kanyang ilong. Nang pahirin niya iyon, dugo ang bumalatay sa kanyang palad. "Bella!" Sigaw ni Aning Sela mula sa loob nang mapansing natagalan siya sa labas. Anong nangyari? Mabilis na pinunasan ni Isabela ang dugo gamit ang laylayan ng kanyang damit bago pa makita ng lola. "Wala po, Nay Sela. Napagod lang po." Lumabas si Tating. "Ate, maputla ka." "Pagod lang," ulit niya, pilit na nungumiti. "Matulog na kayo. Maaga pa tayo bukas." Pumasok siya sa loob, ngunit habang nakahiga sa banig, hindi siya dalawin ng antok. Naririnig niya ang mabigat na paghinga ng ina, ang mahihinang ubo ng lola at ang paghilik ni Tating. Sa dilim, lalo niyang naramdaman ang kabigatan ng dibdib niya, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Takot na baka dumating ang araw na hindi na niya kayanin. Takot na baka maunahan siya ng sakit kaysa sa mga pangarap niyang maiahon man lang sa hirap ang pamilya. Takot na baka tama si Rufina na sa mundong ito, hindi sapat ang kabutihan kung wala kang pera at kapangyarihan. Ngulit kinabukasan, tulad ng nakagawian, bumangon pa rin si Isabela bago sumikat ang araw. Tahimik niyang binuhat muli ang bilaw, ang inayos ang buhok at isinuot ang kupas niyang tsinelas. Sa salamin na basag ang gilid, sandali niyang tinitigan ang sarili. "Konti pa," bulong niya sa sariling halos hindi na makilala. "Konti pa, Bella. Kakayanin mo pa." Hindi niya alam na sa mga darating na buwan, ang paulit-ulit na pagpilit niyang kayanin ang lahat ay unti-unti na palang naglalapit sa kanya sa isang trahedyang magpapayanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong baryo ng San Roque. At ang mga taong ngayon nanunood lang sa kanyang paghihirap mula sa malayo, mga kaibigan, mga kaaway at ang mga lihim na may kinalaman sa nakaraan ng kanyang ama ay isa-isang matutulak palabas ng kani-kanilang pagkukubli kapag bumigay na ang dalagang matagal nang nagpapakatatag para sa lahat. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muling batiin ang bawat isa sa inyo. Kung saan man kayo naroroon ngayon, nasa sala man habang nagpapahinga, nasa trabaho habang patagong nanonood, nasa ibang bansa habang namimiss ang sariling bayan, o nasa probinsya habang tahimik ang gabi, maraming salamat sa patuloy ninyong sama sa kwentong ito. I-comment ninyo kung saan kayo taga at anong oras ninyo ito pinapanood dahil napakasarap isipin na sa iba't ibang lugar, iisa ang tibok ng damdaming dinadala ng isang mabigat pero makabuluhang kwento. At ngayon, dumako na tayo sa bahaging magsisimulang sumubok ng husto sa tibay ng puso ng ating bida. Mula ng gabing nakita ni Isabela ang sariling dugo sa kanyang palad, pinili niyang manahimik. Kinabukasan, bumangon pa rin siya ng maaga, nagluto pa rin ng kakanin at nagtungo pa rin sa palengke na parang walang nangyari. Ngunit may mga bagay na kahit pilitin mong itago, kusa ring lumalabas sa mata ng mga taong tunay na nagmamasid. Sa palengke, habang inaayos niya ang mga bilaw, napatigil si Ate Benilda Sarmiento, ang leader ng choir sa simbahan, nang makita ang mukha niya. "Bella, may pag-aalalang sabi nito. Parang sobrang putla mo. Kumain ka ba ngayong umaga?" Ngumiti si Isabela, ngulit halatang pilit iyon. "Opo, Ate Benilda. Medyo napuyat lang po." "Napuyat o pinipilit mo na naman ang sarili mo?" tanong nito habang lumalapit. "Hindi na normal yung itsura mo." "Okay lang po talaga ako." Ngulit nang abutin ni Ate Benilda ang kamay niya, napansin nitong malamig iyon at tila nanghihina ang mga daliri. "Pag hindi mo inalagaan ang sarili mo, sino pa ang mag-aalaga sa pamilya mo?" Mahina ngunit diretsyo nitong sabi. Natahimik si Isabela. Sandali siyang yumuko, saka muling inayos ang kanyang paninda. "Kapag huminto po kasi ako, mas mahihirapan sila." Hindi na nakaimik si Ate Benilda.
Alam nitong iyon ang klase ng sagot na hindi mo matatalo sa pangaral dahil ang kausap mo ay isang taong matagal nang inuunang mabuhay ang iba bago ang sarili. Lumipas ang mga linggo, pumasok ang tag-init at kasabay niyon ang mas matinding init ng mga problema. Hindi lang dumarami ang bayarin sa gamot ni Maring Sita, dumadami rin ang paniningil sa kanilang bahay. Madalas nang dumaan si Lauro Mijares hindi lang sakang sa renta sa pwesto sa palengke, kundi para iparating ni Rufina ang mensahe. Isang tanghali, nadatnan siya ni Lauro sa labas ng bahay habang nagsasampay. "Bella, pakiusap lang ni Ma'am Rufina, ayusin na raw ninyo ang lumang usapan tungkol sa lupa." Sabi nito na parang nang uutos. Napahigpit ang kapit ni Isabela sa basang damit na hawak niya. "Kuya Lauro, paulit-ulit ko na pong sinasabi, wala po kaming pwedeng pirmahan nang hindi malinaw ang lahat." Umismid si Lauro. "Masyado kang matapang para sa taong baon sa utang." Narinig iyon ni Tating na kasalukuyang nagwawalis sa may gilid ng bahay. Agad itong lumapit. "Kuya, wag mo ngang kausapin ng ganyan ng ate ko." "Tating," saway ni Isabela. Ngunit hindi na umatras ang bata. "Alam naming inuulit-ulit nyo lang kami para matakot. Kung may kailangan kayo, sa harap ng barangay kayo magsalita." Saglit na natigilan si Lauro sa lakas ng loob ng bata, pero mabilis din kumunot ang noo nito. "Matapang ka rin ha? Magmamana nga kayo sa tatay nyo." Pagkaalis ni Lauro, agad na hinila ni Isabela si Tating paloob. "Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang sasabat?" Inaapi ka na ate." "Kaya nga ako ang haharap, hindi ikaw." Ngunit sa hulihan ng pangungusap niya, ay lumambot ang boses niya. "Ayokong ikaw ang pag-initan nila." Sa kabilang banda ng buhay ni Isabela, nariyan pa rin si Noel Santibanias na tahimik na sumasalo sa mga puwang na hindi napapansin ng iba. Minsan ay siya ang nagkukumpuni ng bubong kapag tumutulo. Minsan ay siya ang bumibili ng gamot kapag hindi makalabas si Isabela. Ngunit hindi siya kailanman nagpilit na mapasalamatan. Isang gabi, nadatnan siya ni Isabela sa may likod bahay habang inaayos ang sirang bangko. "Kuya Noel, hindi mo na naman sinabi na pupunta ka," sabi niya. Hindi ito tumingin agad. "Napansin ko kasing tabingin na yung upuan ni Maring Chita, baka bumigay." "Hindi naman obligasyon to." Saka siya nilingon ni Noel. "Hindi rin obligasyon ng isang tao ang tumulong, pero ginagawa pa rin kapag mahalaga sa kanya ang tinutulungan niya." Napatigil si Isabela. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, ibinaba niya ang hawak na palanggana at marahang nagsabing, "Salamat." Ngunit bago pa man humaba ang usapan, biglang tumawag si Maring Chita mula sa loob dahil sumasakit ang katawan nito. Mulit ang sariling damdamin ni Isabela ay naisantabi na naman. Pagdating ng tag-ulan, tila sumabay sa panahon ang pagbigat ng sitwasyon nila. Isang umaga, habang naghahalo siya ng malagkit para sa biko, biglang siyang napakapit sa mesa. Umiikot ang paningin niya, naningitim ang gilid ng kanyang mga mata. "Ate!" sigaw ni Tating na siyang unang nakakita. "Ate, anong nangyayari sa'yo?" "Ayos lang," bulong niya, ngunit naninginig ang tinig. Lumapit si Aning Sela at hinawakan ng noo niya. "Bella, mainit ka, hindi na to simpleng pagod." Ngunit kahit si Aning Sela ay hindi na niya nagawang pakinggan, nagpumilit pa rin siyang ituloy ang paglalako. Pagdating sa palengke, mabagal ang kilos niya. Minsan ay nakatitig lang siya sa kawalan at kung hindi pa siya tinapik ni Ate Benilda ay hindi niya mapapansing mali na pala ang naiabot niyang sukli. "Bella, umuwi ka na," mariing sabi ni Ate Benilda. "Hindi pwede, kailangan ko pa rin pong itong maubos." Sa di kalayuan, napansin siya ni Bong Artiaga, barangay tanod, na napadalas na ring dumaan sa pwesto niya mula nung may mga usap-usapan tungkol sa panggigipit sa kanila. "Hindi ka yata okay Gusto mo ihatid kita sa health center?" Iniling si Isabela. "Hindi na, konti na lang po." Ngunit hindi na umabot ang konti na lang na yun. Bandang tanghali, kasagsagan ng init kahit makulimlimang panahon, biglang bumagsak ang isang baso sa mesa niya. Sumunod ang kanyang katawan, parang pinutol ang lakas sa tuhod niya.
Tumama ang balikat niya sa kahoy na pwesto at bumagsak siya sa semento ng palengke. "Ay, Bella!" sigaw ni Ate Benilda. Nagkagulo ang mga tao. Si Bong Artiaga ang unang sumaklo. "Tabi, bigyan niyo ng hangin!" sigaw nito habang inaalalayan ang ulo ng dalaga. Hindi na mauyos makadilat si Isabela, parang nalulunod siya sa ingay na papalayo. Huli niyang narinig ang magkakapatong na boses ni na Ate Benilda at Bong Artiaga, saka ang pamilyar na boses ni Noel na tila bagong dating mula sa isang karpinterya sa kabilang purok. "Anong nangyari sa kanya?" halos pasigaw nitong tanong. "Hinihimatay! Dali natin sa klinika!" sagot ni Ate Benilda. Agad siyang binuhat ni Noel at isinakay sa tricycle ni Mang Otep. Sa maliit na klinika ni Doktora Salve Hidalgo, mabilis siyang sinuri. Naroon din si Maring Sita at Tating pagkanipas ng ilang minuto, kapwa takot na takot. "Doktora, anak ko po! Anak ko!" Umiiyak na sabi ni Maring Sita habang hawak ng isang barangay aide ang wheelchair. Tahimik ngunit halatang nababahala si Doktora Salve. Inaoskulta niya si Isabela, sinuri ang pulso, sinilip ang mga mata at muling tinawag ang assistant. "Salin, at dalhan ninyo ako ng BP aparatus ulit." Lumipas ang mga minutong tila oras sa kaba ng lahat. Sa labas ng kurtina, nagdarasal si Aning Sela habang si Tating ay hindi mapakali. "Doktora, sabihin niyo pong may magagawa pa," nanginginig na sabi ni Noel. Hindi agad sumagot si Doktora Salve. Kita sa mukha niyang may bagay na hindi niya gusto. Kailangan sana siyang madala sa ospital sa siyudad. Kailangan niyang malab, maskan, pero ano po? Sabat ni Ate Benilda. Mahina ang lagay niya. Sobrang hina. Nang gabing iyon, sinubukan nilang maghanap ng sasakyan patungong siyudad, ngunit bumuhos ang ulan at sarado ang ilang kalsada dahil sa landslide sa may paakyat na bahagi ng bayan. Ang iilang pwedeng tawagan ay wala ring agarang magamit. Si Noel ay halos mabaliw sa kakahanap. "Nakiusap na ako kina Mang Otep, kina Kapitana, kahit sa pinsan kong may van sa kabilang baryo," sabi niya habang basang-basa sa ulan. "Wala raw makakabiyahe ngayon." Samantala, sa loob ng klinika, humihina ang tugon ni Isabela. Halos hindi na marinig ang paghinga niya. Ang mga kamay niyang dati abala sa pagluluto, pananahi, at pag-aalaga sa iba ay nakahimlay ng malamig sa ibabaw ng puting kumot. Makalipas ang hating gabi, lumabas si Doktora Salve sa harap ng pamilya. Wala na ang tapang sa kanyang mga mata. Para siyang biglang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. "Pasensya na," mahina niyang sabi. Parang tumigil ang mundo sa dalawang salitang iyon. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Tating, ngunit basag ang boses nito. Napapikit si Doktora Salve. "Ginawa namin ang lahat ng kaya namin. Napahiyaw si Maring Sita. Napaluhod si Noel sa sahig. Napaupo si Aning Sela na tila nawalan ng buto sa katawan. Si Ate Benilda ay napahawak sa bibig at tuluyang napaiyak. At si Tating, ang batang laging handang lumaban para sa atin niya, ay biglang natahimik na parang hindi matanggap ng isip niyang wala na ang taong nagsilbing ikalawang magulang niya." Sa bahay ng mga Vergara nagsimula ang lamay makalipas ang isang araw. Mabilis kumalat ang balita sa buong San Roque. Dati, mga nakatingin lang mula sa malayo ang mga tao. Ngayoy, isa-isang dumarating na may kandila, rosaryo, pagkain at bulong-bulungan. "Napakabata pa niya. Parang kailan lang naglalako pa siya sa palengke. Hindi kaya napabayaan sa klinika? Naku, huwag kang maingay, baka marinig ni Doktora Salve." Sa gitna ng lahat, may mga mukharing hindi tunay ang pakiramdam. Dumating si Rufina Montefalco na nakaitim, may dalang puting bulaklak at artipisyal na lungkot sa mukha. "Napakalungkot ng nangyari," sabi niya kay Maring Sita, ngulit may kakaibang lamig sa boses niya. "Kung kailangan niyo ng tulong sa mga papeles, sabihin niyo lang."
Narinig iyon ni Aning Sela at marining na tumingin sa kanya, ngulit hindi na nakapagsalita. Kinagabihan, dumating din si Tio Gumer, kapatid ng yumaong Delsin na matagal nang hindi nagpapakita sa pamilya. "Pinsan ko pa rin si Bella," sabi niya sa mga nakikinig. "Dapat lang na nandito ako." Ngulit nang lumapit siya sa mesa kung saan naroon ang ilang lumang papeles ng pamilya, napansin iyon ni Noel. Hindi siya nagsalita, ngulit hindi na niya inalis ang mata kay Gumer sa buong gabi. Sa loob ng bahay, sa harap ng kabaong, tahimik na nakaupo si Maring Sita habang nakatitig sa anak. Mamamaga na ang mga mata niya sa kaiiyak. Katabi niya si Tating, nakanuot pa rin ang noo. Tila galit sa lahat, sa ulan, sa daan, sa kahirapan, sa doktor, sa sarili at pati sa Diyos. "Nay," mahina niyang sabi, "bakit si ate pa?" Walang naisagot si Maring Sita. Ang tanging nasambit niya ay, "Patawarin mo ako, anak." Sa labas, lalo pang lumalalim ang gabi. Dumami ang bisita. Dumami rin ang bulungan. Sa dulo ng bakuran, napansin ni Bong Artiaga na ilang tao ang nagsasabing may kakaiba raw sa mukha ni Isabela. Parang hindi raw lubos ang pamumutla. Parang hindi raw tunay ang hitsura ng isang taong tuluyan nang nawala. At sa mismong gabing iyon, nang pumasok sa bahay ang bagong pari ng parokya na si Padre Severino Alcaraz, hindi niya agad tiningnan ang mga nakikiramay, ni ang mga kandila, ni ang mga rosaryo sa paligid. Sa halip, matagal niyang pinagmasdan ang dalagang nakahimlay sa kabaong na para bang may napapansin siyang hindi makita ng mga taong abala sa pag-iyak, sa paghusga, at sa pagbubulong-bulungan sa ilalim ng madilim na bubong ng bahay ng mga Vergara. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, isang taus-pusong pagbati muna sa inyong lahat. Sa bawat nanonood ngayon, umaga man, tanghali, gabi, o madaling araw, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsama sa kwentong ito. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil minsan mas gumagaan ang mabibigat na kwento kapag alam nating may mga kasama tayong nakikiramdam mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At ngayon, dumako na tayo sa bahaging magpapayanig sa buong baryo ng San Roque. Ang gabing inakala ng lahat na katapusan na ni Isabela. Pero siya pa lang simula ng pagbubukas ng mga lihim, kasinungalingan at isang bagong pag-asa. Tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang hangin sa loob ng bahay ng mga Vergara. Sa ikatlong gabi ng lamay ni Isabela, mas dumami ang mga taong dumating hindi lamang upang makiramay, kundi upang makiusyoso. Ang mga kandilang nakapalibot sa kabaong ay mahina ang sindi at bawat anino sa dingding ay tila may sariling lihim. Sa sala, maingat na nakaupo si Maring Sita sa kanyang wheelchair, halos wala ng lakas sa kakaiyak. Katabi niya si Tating na titig sa atin niya, na para bang umaasang anumang sandali ay didilat ito at sasabihing biro lamang ang lahat. Sa may pintuan, nagdarasal si Aning Sela habang hawak ng mahigpit ang rosaryong matagal nang kumupas ang kulay. Sa isang sulok naman, si Noel Santibanez ay hindi halos umimik buong gabi. Mula nang makita niyang ilapag sa kabaong si Isabela, tila may pader na biglang tumayo sa loob niya. Isang pader ng pagsisisi, galit at tanong na hindi niya masagot. Kung naisugod lang natin siya agad, bulong niya sa sarili. Narinig iyon ni Ate Benilda na nakaupo malapit sa mesa ng mga kandila. "Noel," mahina nitong sabi, "wag mong akuin ang lahat. Ginawa natin ang kaya natin." Hindi agad sumagot si Noel. Makalipas ang ilang sandali, saka siya sumalita. "Minsan ang problema, Ate Benilda, hindi yung wala kang ginawa,
kundi yung kulang pa rin ang nagawa mo. Sa kabilang bahagi ng sala, dumating si Kapitana Eloisa Barameda, dala ang ilang supot ng pandesal at kape para sa mga bisita. Sinusubukan niyang tumulong, ngunit halata ring iniiwasan niyang makasalubong ang tingin ni Maring Sita. Batid niyang sa maraming pagkakataon, pinili niyang manahimik sa panggigipit ni Rufina kaysa makialam ng lubos. "Sita," marahan niyang sabi habang lumalapit, "pasensya ka na kung..." Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang pumasok si Rufina Montefalco kasama ang 2 nitong tao. Nakaitim ito mula ulo hanggang paa. Ngunit sa kabilang damit pagluksa ay hindi maitatago ang malamig na tikwas ng kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang loob ng bahay ng mga Vergara. "Naparami palang tao," sabi ni Rufina, saka umupo na tila siya pa ang may karapatang manguna sa lamay. Tumingin si Noel ng matalim sa kanya. Hindi po siyang batang yan, si Isabela siya. Bahagyang umangat ang kiray ni Rufina. "Ay, depensibo ka yata, Noel." "Wag na po kayong makigulo rito," sabat ni Tating na hindi maitago ang galit. "Tating," mahinang saway ni Maring Sita, kahit ramdam na ramdam din nito ang inis. Ngumiti si Rufina, ngulit halatang pilit. "Nakikiramay lang naman ako. Huwag kayong masyadong init ang ulo, lalo na ngayon na kailangan ninyo ng tulong sa mga papeles at gastusin." Sa salitang papeles, Napatingin si Noel. Maging si Bong Artiaga, ang barangay tanod na kasalukuyang nakatayo malapit sa bintana, ay napakunot noo. Hindi ito nagsalita, ngunit may duda na siyang matagal nang gumugulo sa isip niya. Bago pa humaba ang usapan, tuluyang pumasok si Padre Severino Alcaraz. Tahimik ang kanyang pagdating. Hindi siya tulad ng ibang pari na agad magsasalita o mangungumusta. Sa halip, marahan siyang lumakad patungo sa kabaong ni Isabela. Sa liwanag ng kandila, mas naging kapansin-pansin ang kanyang seryosong mukha. Napatigil ang usapan ng mga tao. Pati ang mga batang kanina'y nagtatakbuhan sa labas ay tila biglang tumahimik. Lumapit si Ate Benilda. "Father, salamat po at nakarating kayo." Tumanggulo lamang si Padre Severino. "Nasaan si Doktora Salve?" "Nasa labas po, may kausap na kamag-anak," sagot ni Ate Benilda. Hindi agad nagsalita ang pari. Matagal niyang minasdan ang mukha ni Isabela. Tila may hinahanap siya roon. Hindi himala, hindi kababalaghan, kundi isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Lumapit siya ng kaunti, tinitigan ang kamay ng dalaga, saka ang kanyang dibdib, saka muli ang mukha. Sa di kalayuan, bumulong sa isang bisita. Bakit parang kakaiba ang tingin ni Father? Baka nagdadasal lang, tugon ng isa. Ngunit hindi iyon simpleng dasal lamang, may kung anong bumabagag kay Padre Severino. Bilang paring matagal nang nakakakita ng mga patay at naglilingkod sa iba't ibang bayan, may kakaiba siyang napapansin kay Isabela. Hindi ang itsura ng isang bangkay na tuluyan ng iniwan o buhay, kundi isang katahimikang tila masyadong manipis, parang may natitirang sinulid sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lumapit si Doktora Salve mula sa labas. Halata sa mukha nitong hindi pa rin siya mapalagay. "Father," mahina niyang sabi, "nakikiramay po ako sa pamilya. Nakakalungkot po talaga." Lumingon sa kanya si Padre Severino. "Doktora, sigurado ka bang wala na talaga siya?" Nanlaki ang mga mata ni Doktora Salve. "Father?" "Tanong lang," sagot nito. "May kakaiba akong nararamdaman." Napahigpit ang kapit ni Doktora Salve sa bag niyang hawak. Sinuri ko po siya ng mabuti. Mahina ang lagay niya noon. Wala na akong makuhang... Hindi nito natapos ang pangungusap. Sapagkat sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang may butil ng pagdududa ring matagal nang sumisiksik sa konsensya. Napakabilis ng pangyayari. Napakakulang ng kagamitan sa klinika. Napakadelikado ng lagay ni Isabela. At ngayong harap niya ang katawan ng dalaga sa kabaong, lalo niyang naaalala ang sobrang hina nitong tibok bago niya tuluyang ideklarang wala na. Samantala, sa labas ng bahay, lalong lumakas ang ulan. Tumatama ang patak sa bubong na yero, tila mga paa ng nagmamadaling tao. Sa loob naman, dumarami ang usap-usapan. Bakit parang hindi masyadong namumutla? Napansin mo rin? Parang hindi pa lubog ang mata.
Hoy, tumahimik kayo. Nakakahiya. Narinig iyon ni Bong Artiaga. Lumapit siya kay Noel at pabulong na nagsabi, "Kanina ko pa yan napapansin. Hindi ko alam kung ako lang." "Huwag mo akong paaasahin," sagot ni Noel, ngulit nanginginig ang boses niya. Sa sandaling iyon, itinayo ni Padre Severino ang sarili sa tabi ng kabaong at hinarap ang lahat. "Magdasal tayo," sabi niyang payapa ngulit matatag. Isa-isang tumahimik ang mga tao. Pati si Rufina ay napilitang manahimik gabagaman halatang naiirita sa atensyong napupunta sa pari. Nagsimulang magdasal si Padre Severino para sa kaluluwa ni Isabela. Ngunit ang paraan niyang pagdadasal ay tila hindi paalam, kundi pagtawag. Hindi ito emosyonal na pag-iyak, hindi rin ito pabigat na sermon. Ito ay payapang panawagan na kung may natitira pang laban sa loob ng dalaga ay huwag itong basta bibitaw. Pagkatapos ng dasal, marahan siyang yumugo palapit sa mukha ni Isabela. Nagmistilang huminto ang buong bahay. Maging ang pag-iyak ni Maring Sita ay tila naputol. Ang mga bisita ay nakatanga. Si Tating ay bahagyang tumayo mula sa pagkakaupo. Si Noel ay napakipat sa gilid ng upuan. At doon, sa harap ng lahat, marahang bumulong si Padre Severino sa dalaga. "Isabela," sabi niya sa tinig na tanging malalapit lang ang nakarinig. "Anak, kung may buhay ka pang natitira, lumaban ka. Hindi pa tapos ang tungkulin mo sa mundong ito." 1 segundo, 2, 3. Walang gumalaw. May ilang bisitang napapailing na. Iniisip na baka nadadala lamang ng emosyon ng pari. Si Rufina ay bahagyang napangisipa, na para bang gusto nitong sabihing wala namang mangyayari. Ngunit sa mismong sandaling iyon, si Mang Doro, ang sepulturero na tahimik lang sa may likuran at sanay na sa katawan ng mga yumayaw, ay nanlaki ang mata. "Sandali," bulong nito. Napatingin si Noel. "Bakit, Mang Doro?" Hindi agad sumagot ang matanda. Nangatog ang kanyang kamay habang itinuturo ang loob ng kabaong. "Gumalaw!" "Ano?" Halos sabay-sabay na tanong ng mga tao. "Gumalaw ang daliri niya!" Parang sumabog ang sala sa isang kisap mata. Napaatras ang mga babae. May sumigaw. May bumitaw ng hawak na kandila. Ang ilan ay napasubsob palabas ng bahay sa tindi ng gulat. Si Ate Benilda ay napahawak sa dibdib at napasigaw ng, "Diyos ko!" Si Kapitana Eloisa ay napaatras hanggang sa mabunggo ang mesa. Si Rufina, na unang nagmatigas ang mukha, ay namutla at halos matisod sa pag-urong. "Buhay?" sigaw ng isang bisita. "Multo ba yan?" sigaw naman ng isa. "Tumabi kayong lahat," malakas na utos ni Padre Severino. Sa gitna ng kaguluhan, si Noel ang unang lumapit sa kabaong. Naninginig ang buo niyang katawan. "Bella!" Halos pumutok ang boses niya. "Bella, naririnig mo ba ako?" At doon, sa ilalim ng ilaw ng kandila at sa gitna ng nagkakagulong tao, muling gumalaw ang hintuturo ni Isabela. Napakaliit na kilos namang iyon, ngunit sapat upang baliktarin ang takbo ng gabi. "Doktora!" sigaw ni Padre Severino. "Tingnan mo siya ngayon din." Agad lumapit si Doktora Salve. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang pulso na ni Isabela. Tila ayaw niyang paniwalaan ang mismong nangyayari sa harap niya. Ilang segundo siyang nakatungo. Pagkatapos ay napatingala siya, nanlalaki ang mga mata, halos hindi makapagsalita. May mahina," nauutal niyang sabi. "May mahina pa siyang pulso." Napahagulgol si Maring Sita. "Anak ko! Anak ko!" "Kuya Noel, buhatin natin siya!" sigaw ni Bong Arteaga. Sa isang iglap, ang bahay na naging lugar ng pagluluksa ay naging pugad ng sindak, pag-asa at matinding pagkilos. Si Noel at Bong ang unang nag-angat kay Isabela mula sa kabaong, habang si Padre Severino ang nagpapatag ng daan at nagpapaalis sa mga nagkakagulong bisita. Si Tating ay umiiyak habang tumakbo kasunod nila. Ate, wag mo akong iiwan!" Sa may pintuan, si Rufina ay nakatayo lamang.
halos hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang mga mata niyang sanay sa kontrol at pananakot ay napalitan ng kaba, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil batid niyang kapag nabuhay si Isabela, maaaring may mga bagay na hindi na mananatiling nakabaon sa ilalim ng kandila, luha at dilim ng isang lamay. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, isang mainit na pagbati muna sa inyong lahat. Sa bawat nanonood ngayon, mapaumaga, tanghali, gabi o daling araw, salamat sa patuloy ninyong pagsama sa kwentong ito. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil napakasarap isipin na sa magkaibang lugar, sabay-sabay nating sinusubaybayan ang laban ng isang pusong muntik ng tuluyang pumatid pero piniling lumaban muli. At ngayon, dumako tayo sa bahaging hindi na umiikot sa lamay at sindak ng gabing iyon, kundi sa mas mabigat na laban na kasunod ng muling pagdilat ni Isabela, ang kanyang pagbangon, ang pagbubunyag ng mga lihim, at ang unti-unting pagharap sa mga taong matagal nang kumakain sa buhay ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa ospital sa siyudad noong gabing iyon, halos hindi na makagalaw sa kaba sina Noel, Doktora Salve, Bong Artiaga at si Tating na ayaw bumitaw ng layaman ng kumot ni Isabela. Sumalubong agad sila ng mga nurse at dinala ang dalaga sa emergency room. Mabilis ang lahat, mga ilaw, mga yabag, tunog ng stretcher, mga tanong na magkakaputong. Anong nangyari sa pasyente? Ilang araw nang ganito. Sino ang nagdeklarang wala ng buhay? Sa gitna ng mga tanong, tila lalong lumiliit si Doktora Salve. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil bawat tanong ay tumatama sa guilt na pilit niyang kinikimkim mula nang mabitawan niya ang salitang pinakakinatatakutan ng bawat doktor. Pasensya na. Lumabas mula sa double doors ang isang lalaking doktor na nasa early 40s, matangkad, seryoso ang mata at hindi nag-aaksaya ng oras sa paligoy-ligoy. Siya si Dr. Emil Jarencio, neurologist na tinawag agad ng ospital dahil kakaiba ang kalagayan ng pasyente. Sino ang immediate family? Tanong niya. Ako po ang kapatid, mabilis na sagot ni Tating kahit nanginginig ang boses. Lumapit si Noel. At ako po ang malapit sa pamilya. Tiningnan sila ng doktor, saka nagsalita ng diretsyo. Buhay ang pasyente, pero nasa delikadong kondisyon siya. Hindi ito simpleng pagkahimatay. Kailangan namin siyang i-monitor ng mabuti. Parang nanumbalik ang hangin sa dibdib ni Tating. Ngunit kasabay noon ay pagkalito. Dok, paano pong buhay? Inilamay na po siya. Napabuntong hininga si Dr. Emil. May mga bihirang kaso ng matinding metabolic shutdown at cataleptic state. Sobrang hina ng pulso, paghinga at body response ng pasyente. Kung kulang ang kagamitan, posible talagang mapagkamalang wala na. Hindi ito milagro sa paliwanag ng medisina, pero napakabihira nito. Narinig yun ni Doktora Salve na tila tinutusok ang konsensya. Doktor, mahina niyang sabi, kung nadala ko sana agad dito. Hindi siya pinatakos ni Dr. Emil. Wala tayong mababago sa sisi ngayon. Ang mahalaga, umabot siya. Sa labas ng ospital, dumating kinaumagahan si Maring Sita kasama si Aning Sela at Kapitana Eloisa. Nakiusap si Kapitana sa municipal office para mapahiram sila ng mas maayos na sasakyan. Habang inilalapit ang wheelchair ni Maring Sita, walang tigil ang luha nito. Gusto ko lang makita ang anak ko, kahit saglit lang. Sa unang mga araw, hindi pa agad nagkamalay si Isabela. Ngunit malinaw na sa mga doktor na naroon siya, nakikipaglaban, hindi lang basta humihinga. Tuwing bibisita si Noel, nakaupo lang siya sa gilid ng pinto, hindi pumapasok hanggat walang pahintulot. Minsan, naroon din si Ate Benilda na may dalang rosaryo. Minsan naman si Mang Otep na may dalang lugaw para sa pamilya. Unti-unting sumisikip ang koneksyon ng mga taong tunay na nagmamalasakit, habang sa baryo naman ay lalo lamang umiingay ang mga bulong-bulungan. Binuhay raw ng bulong ng pari. Hindi, may sakit lang pala talaga. Bakit kasi agad inilamay? May mali yata sa naging treatment. Ngulit hindi na bumalik ang kwento sa lamay bilang sentro nito.
Ang tunay na epekto ng gabing iyon ay nagsimulang umusad sa ibang direksyon. Pagkaraan ng 1 linggo, unti-unting nagkamalay si Isabela. Pagdilat niya, puting kisame agad ang bumungad sa kanya. Mabigat ang katawan niya, parang may humila sa kanya mula sa ilalim ng napakalalim na tubig. Nang igalaw niya ang kamay, agad lumapit ang nurse. "Gising na siya," tawag nito. Sa labas, napatalon si Tating mula sa upuan. "Ate?" Maya-maya, pinayagan silang makita siya. Nang makita ni Maringsita ang anak, humagulgol ito ng tahimik. Hindi na niya kayang lumapit ng biglaan dahil sa panghihina, pero sapat na ang makita niyang bukas ang mga mata ni Isabela. "Nay," halos bulong lang ni Isabela. "Anak ko, pinabalik ka sa akin ng Diyos." Sa unang pagkakataon mula nang nagkamalay, bumagsak ang luha ni Isabela. Hindi niya pa buo ang alaala, pero ramdam niya ang bigat ng pinagdaanan ng lahat. Lumipas ang mga araw at linggo. Habang nagpapagaling siya, marami siyang nalaman na hindi niya alam noong siya'y walang malay. Nalaman niyang umabot sa lamay ang kanyang katawan. Nalaman niyang nagkagulo ang buong baryo nang gumalaw siya sa kabaong. At higit sa lahat, nalaman niyang may ilang taong hindi nalungkot sa muntik niyang pagkawala, kundi natakot. Isang hapon, dumalaw si Padre Severino. Hindi siya dumating na parang bayani. Tahimik lang siyang pumasok, may dalang maliit na aklat dasal at prutas na bigay ng mga madre. "Kumusta ang pakiramdam mo, Isabela?" tanong niya. Mahina, ngulit malinaw ang boses nito ngayon. "Masakit pa po, pero buhay." Ngumiti ng marahan ng pari. "Minsan, sapat na munang simula yan." Nagpasalamat si Isabela, ngunit may tanong siyang matagal nang hawak. "Father, totoo po bang may binulong kayo sa akin?" Tiningnan siya ng pari, saka marahang tumanggo. "Oo, pero hindi ako ang bumuhay sa iyo. Ikaw ang lumaban." Tahimik na napalungha si Isabela. "Hindi ko po maalala." "Hindi mo kailangan maalala ang lahat," sabi ni Padre Severino. "Ang mahalaga, may dahilan kung bakit ka nananatili." Habang gumagaling si Isabela, unti-unti ring lumilitaw ang mga problemang iniwan ng halos pagpanaw niya. Isang araw, dumating sa ospital si Noel na may bakas ng galit sa mukha. "Bella," sabi niya, "may kailangan kang malaman. Habang nasa klinika ka noon at habang wala sa wisyo si Maringsita, may mga papeles na gustong papirmahan ni Rufina." Napakunot ng noon ni Isabela. "Anong papeles?" "May kinalaman sa bahay at sa lote ninyo. Pero wala namang pwedeng galawin doon nang hindi malinaw ang utang." "Alam ko," napahigpit ang panga ni Noel. "At hindi lang yan, may nakita rin si Bong na palaging nagpupunta si Tio Gumer sa bahay ninyo habang nakaburol ka. Parang may hinahanap sa mga lumang gamit ng tatay mo." Natahimik si Isabela. Sa mahabang panahon, puro survival lang ang inatupag niya. Hindi niya nabigyang pansin ang mas malalim na ugat ng panggigipit sa kanila. Ngayon, malinaw na hindi simpleng utang lang ang usakan. Pagbalik nila sa San Roque makalipas ng halos 2 buwan, sinalubong si Isabela ng baryong tila sabay na namangha at nahiya. May mga kapitbahay na nagsisiksik sa daan para lang makita siyang buhay. May mga ngumiti ng totoo. May mga napayuko dahil natatandaan nilang nakisali sila sa bulungan sa lamay. Ngunit hindi na ang dating Isabela ang umuwi. Payat pa rin siya. Mahina pa rin ang katawan. Ngunit may bago sa kanyang tingin. Hindi na iyon simpleng pagtitiis. May malinaw ng desisyon ang kanyang mga mata. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik, nadatnan nila ang isang sobre na nakasingit sa pintuan. Sa loob ay kopya ng isang kasulatan. Nakalagay roon na sinang-ayunan daw ni Maringsita ang paglipat ng karapatan sa bahaging ng kanilang lote bilang pambayad sa matagal na utang sa mga Montefalco. "Hindi ako pumirma niyan," sigaw ni Maringsita nang mabasa iyon. Hindi ko nga mahawakan ng maayos ang ballpen noong mga panahong yon." "Peke," mariing sabi ni Tating. Tumahimik ang lahat nang nagsalita si Aning Sela. Hindi lang yan ang habol nila. Napatingin sa kanya si Isabela.
Ano pong ibig ninyong sabihin, Naisela? Naggatubili ang matanda. Halatang matagal na niya itong kimkim. Bago mamatay ang tatay mo, may iningatan siyang mga lumang dokumento. May kinalaman sa lupa. Sabi niya noon, darating ang panahon na hahabulin kayo ng mga Montefalco. Anong klaseng dokumento? Tanong ni Noel. Hindi ko alam ang lahat, pero ang alam ko, hindi lang utang ang dahilan kung bakit ayaw tayong tantanan ni Rufina. Doon nagsimulang maging mas malinaw ang larawan. Kinabukasan, sinamahan ni Padre Severino si Isabela sa Legal Aid Center ng Diocese sa kalapit bayan. Doon nila nakilala si Attorney Leandro Velez, isang abogadong hindi maingay pero matalim magsuri ng detalye. Matapos basahin ang mga papeles at pakinggan ang kwento nila, agad itong nagsalita. Maraming butas, sabi ni Attorney Leandro. Una, kahina-hinala ang pirma. Pangalawa, questionable ang timing. Pangatlo, kung totoong may utang, kailangan may malinaw na accounting. Pwede po ba naming labanan? Tanong ni Isabela. Diretso siyang tinignan ng abogado. Kung handa kang humarap sa katotohanan, oo. At hindi lang si Attorney Leandro ang kumilos. Sa mga sumunod na linggo, may mga taong unti-unting lumantad para tumulong. Si Elsa Quinon, dating kahera sa rice mill ni Rufina, ay lihiming nakipagkita kay Noel at umamin na marami ng pamilya ang tinakot at pinapirmahan gamit ang malabong utang at peking computation. Si Jessa Falmino, batang guro sa baryo, ay tumulong kay tating para hindi mapabayaan ang pag-aaral nito sa gitna ng kaguluhan. Si Mang Otep, naging regular na tagahatid sa pamilya kapag may hearing o konsultasyon. At si Bong Artiaga, kahit simpleng tanod lang, ay nagsimulang magtala ng oras, bisita, at mga pangyayaring posibleng maging mahalagang piraso ng katotohanan. Samantala, si Kapitana Eloisa ay tuluyang natauhan sa sarili niyang pagkakamali. Isang hapon, pumunta sa bahay ni na Isabela. Sita, Bella, nanginginig niyang sabi. Matagal akong natakot kay Rufina, pero hindi na ako pwedeng manahimik. Tahimik si Isabela habang nakaupo sa lumang silya. May kumot pa sa kandungan dahil mabilis pa rin siyang ginawin. Ano po ang alam ninyo, Kapitana? Huminga ng malalim si Eloisa. Alam kong may balak silang bilhin ng mga lupang katabi ng inyo noon pa, pero kamakailan ko lang nalaman kung bakit. May daraang bagong highway sa may bandang iyon. Kapag nangyari yon, biglang tataas ang halaga ng mga lupa, kaya kayo gigil na gigil paalisin. Dahan-dahang napaupo si Maringsita. Kaya pala. At doon tuluyang nagtagni-tagni ang lahat. Hindi simpleng panggigipit, hindi simpleng utang. Ang pamilya ni Isabela ay matagal nang tina-target dahil sa lupang pilit nilang pinangangalagaan nang hindi man lang nila lubusang alam ang tunay nitong halaga. Sa gitna ng lahat, nagpasya si Isabela na hindi na niya hahayaan ang buhay niya ay puro pagdurusa at pagtitiis lamang. Sa tulong ng simbahan, ng civic group ni na Doktora Salve at Ate Benilda at ng ilang taong naantig sa nangyari sa kanya, inalok siya ng scholarship sa caregiving. Nag-aalinlangan po ako, sabi niya kay Padre Severino. Baka hindi ko kayanin. Kaya mo, sagot ng pari. Minsan ang taong muntik nang mawalan ng buhay ang siya ring natututong magligtas ng buhay ng iba. Nang marinig iyon ni Noel, napangiti siya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Nang gabing iyon, habang inaayos niya ang isang sirang bintana sa bahay ni na Isabela, nagsalita siya ng hindi tumitingin. Mas bagay sa iyo ang mabuhay para sa sarili mo rin, Bella, hindi lang para sa lahat. Tiningnan siya ni Isabela. Hindi na siya iyong dalagang tahimik na kayang lunukin lahat ng sakit ng walang imik. Marami pa ring luha sa loob niya, marami pa ring takot, pero sa kauna-unahang pagkakataon, may direksyon na siyang gustong tahakin. Hindi ko pa alam ang lahat ng susunod, sabi niya, pero alam kong hindi na ako papayag na tapakan kami. Sa kanyang harapan ay ang lumang bahay na halos maaagaw na sa kanila. Sa likuran niya ay ang nakakatakot na alaala ng kabaong at kandila. Ngulit ang susunod niyang haharapin ay hindi na tungkol sa pagbalik mula sa halos kamatayan.
Ito ay tungkol sa paghila paitaas ang buong pamilya mula sa matagal ng paglubog sa takot, pandaraya at pananahimik. At habang lumilipas ang mga buwan, habang unti-unting lumalakas ang katawan ni Isabela at tumitibay ang kanyang loob, nagsimula ring manginig ang mga taong akala'y ligtas na ang kanilang mga lihim. Dahil lang dalagang minsang pinaglalamayan na ay hindi na lamang buhay ngayon, kundi handa ng lumaban. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, isang taos-pusong pagbati muna sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mula sa simula hanggang sa puntong ito. Kung nasaan man kayo ngayon, sa bahay, sa biyahe, sa trabaho o sa ibang bansa, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil napakasarap sa pakiramdam na sabay-sabay nating tinatahak ang dulo ng isang kwentong puno ng sakit, pag-asa at muling pagbangon. At ngayon, dumako na tayo sa pinakahuling yugto ng buhay ni Isabela. Ang yugto ng pagharap sa katotohanan, pagbawi ng mga nawala at pagbuo ng isang wakas na hindi naaagawin ng kahit sino. Makalipas ang halos 3 taon mula sa gabing muntik ng mailibing si Isabela ng hindi buhay, ibang-iba na ang ihip ng hangin sa San Roque. Hindi na siya ang dating dalagang laging nakayuko, may dalang bilaw at tahimik na nagpapasa ng problema ng lahat. Payak pa rin ang pananamit niya, simple pa rin ang pamumuhay nila. Ngunit ngayon, tuwid na siyang maglakad. Hindi na nanginginig ang boses niya kapag nagsasalita. At higit sa lahat, hindi na siya takot tumingin ng diretsyo sa mga taong dati ay sanay niyang iwasan. Sa umagang iyon, maaga siyang nagising hindi para maglako ng kakanin, kundi para humarap sa pinakamatinding laban ng kanilang pamilya. Araw iyon ng pagdinig sa korte kontra kina Rufina Montefalco at Tio Gumer. Tahimik ang bahay nang bumangon siya, ngunit ramdam sa bawat sulok ang bigat ng araw na iyon. Sa maliit manesa sa kusina, nadatanan niya si Maringsita na gising na, nakaupo sa mas maayos nitong wheelchair na ipagawa sa tulong ng simbahan at ng ilang taong tumulong sa kanina. Hindi na gaanong lupaypay ang mukha nito, gaya noong mga nakaraang taon. Bagamat may hirap pa rin sa pagsasalita at paggalaw, mas may buhay na ang mga mata nito ngayon. Ano po ang alam ninyo, Kapitana? Hindi ka ba natulog ng maayos? Tanong ni Isabela habang naghahanda ng mainit na salabat. Natulog, sagot ni Maringsita sa kabahagyang ngumiti. Pero masyado yatang gising ang isip ko. Ngayon na ang araw na matagal nating hinintay. Umupo si Isabela sa tabi nito at marahang hinawakan ang kamay ng ina. Kahit ano pa ang mangyari mamaya, hindi na tayo katulad noon. Hindi na nila tayo kayang yuyurakan. Sa kabilang sulok, lumabas naman si Tating mula sa kanyang maliit na kwarto. Suot ang plansyadong polo. Hindi na ito ang payat at bugnuting binatilyong naglalakad na parang laging may kaaway. Matangkad na siya mayon, nasa kolehiyo na, at sa tulong ni Jessa Falmino at ng scholarship na naitulong ng parokya, nakapagpatuloy siya sa kursong civil engineering. Ate, sabi niya habang inaayos ang manggas, sama ako sa inyo sa korte. Napangiti si Isabela. Wala ka bang klase? May exam bukas, hindi ngayon, sagot ni Tating. At saka, gusto kong makita mismo ang araw na hindi na nila tayo matatakot. Mula sa pintuan, narinig nila ang boses ni Aning Sela. At gusto ko ring makita ang mukha ni Rufina kapag hindi na niya nakuha ang gusto niya. Napalingon silang lahat sa matanda at sabay-sabay silang natawa. Sa mahabang panahon, iyon ang isa sa pinakagaan nilang tawa bilang pamilya. Maya-maya, dumating si Noel Santibanez dala ang tricycle ni Mang Otep na pansamantalang gagamitin nila papuntang bayan. Mas maayos na ang itsura ni Noel ngayon. Hindi marangya, pero malinis, matibay at payapa ang tindig. Sa nakaraang mga taon, lumago ng bahagya ang kanyang maliit na karpinteriya dahil na rin sa pagdami ng proyekto sa kalapit bayan. Ngunit kahit naging abala siya, hindi siya nawala sa tabi ng pamilya ni Isabela. Handa na ba kayo? Tanong niya mula sa labas. Lumabas si Isabela at sa maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang hiya o pag-iwas sa titig na iyon. Matagal na silang lumampas sa mga tahimik na pahiwatig. Hindi man bongga ang kanilang pag-iibigan, napatunayan naman ito sa panahon, sakripisyo at presensyang hindi nagkulang kahit kailan. Tumanggo si Isabela. Handa na.
Pagdating nila sa porte sa bayan, naroon na si Attorney Leandro Velez, hawak ang makapal na folder ng mga dokumento at ebidensya. Kalma ang mukha nito, ngunit halatang handang-handa sa laban. Attorney, tanong ni Isabela, sa tingin niyo po ba sapat na ang mga ebidensya natin? Diretso siyang tinignan ni Attorney Leandro. Hindi tayo dadayo rito kung kulang. Ang totoo, sobra pa nga ang hawak natin. Ang tanong na lang ay kung paanong sasagipin ng konsensya ang mga taong nagsinungaling ng matagal. Ilang minuto pa, dumating sina Rufina Montefalco at Tio Gumer. Nakaayos si Rufina gaya ng dati. Maingat ang postura, matigas ang mukha at parang hindi kailanmang natitinag. Ngunit hindi yun nakaligtas sa mapanuring mata ni Isabela. Sa likod ng make-up at tindig nito, may bakas ng puyat at pagkaubos. Ang dating babaeng laging kampante ay tila sanay na ngayong mag-ingat sa bawat hakbang. Nang nagtagpo ang kanilang mga mata, gumiti si Rufina ng bahagya. Hindi ko inakalang aabot tayo rito, malamig nitong sabi. Marami po kayong hindi inaasahan, pantay na sagot ni Isabela. Sa loob ng courtroom, nagsimula ang pagdinig. Isa-isang iniharap ni Attorney Leandro ang mga ebidensya, ang mga pirma ni Maringsita na hindi tugma sa kanyang tunay na lagda, ang mga petsa ng mga dokumentong pinapasirma raw sa panahon na hindi pa ito maayos na nakakahawak ng ballpen, ang salaysay ni Elsa Quinion tungkol sa mga pamilyang ginipit noon sa parehong paraan, at ang tala ni Bong Artiaga sa madalas na pagbisita ni Tio Gumer sa bahay habang inilalamay si Isabela. Tinawag si Elsa bilang saksi. Miss Quinion, sabi ng hukom, sabihin mo sa hukuman ang nalalaman mo. Huminga ng malalim si Elsa bago nagsalita. Matagal po akong kahera sa rice mill ni Ma'am Rufina. Nakita ko po mismo kung paano nila pinapapirma ng ilang tao sa mga papel na hindi klaro ang laman. Minsan po, pinapalaki ang utang sa ledger. Minsan naman, may ipinapasok na interes na wala sa usapan. Nung panahong pong nasa klinika si Isabela at wala sa wisis ang kanyang nanay, narinig ko pong sinabi ni Tio Gumer na ngayon na ang pagkakataon. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa loob ng korte. Tutol, mabilis na sabi ng abogado ni Rufina. Ngunit kalmado lang si Attorney Leandro. May basehan ang testimonya at may kasunod pa kaming ebidensya. Sumunod na tinawag si Doktora Salve. Bagamat mabigat pa rin sa kanya ang alaala ng gabing iyon, matapang siyang humarap. Doktora, tanong ni Attorney Leandro, sa iyang karanasan, may kakayahan ba si Maringsita sa panahong iyon na lubos na maunawaan at kusang pumirma sa mga legal na dokumento? Umiling si Doktora Salve. Sa kondisyon niya noong mga panahong iyon, mahina po siya, lutang minsan dahil sa gamot at hirap magsulat. Bilang doktor, hindi ko masasabi na siya ay nasa ganap na maayos na kalagayan upang pumirma sa anumang seryosong dokumento. Mula sa upuan ng depensa, napakuyom ang kamao ni Rufina. Sumunod naman ang testimonya ni Kapitana Eloisa na tuluyang tinapos ang matagal na niyang pananahimik. Oo, umiiyak niyang sabi sa hukuman. Nagkamali ako. Natakot ako kay Rufina. Alam kong may usapan tungkol sa lupa ng mga Vergara dahil sa planong dadaanan ng bagong highway ang paligid ng kanilang bahay. Hindi ako agad nagsalita. Pero totoo pong hindi simpleng paniningil ang habol sa kanila. Gusto nilang mauna sa lupa bago pa ito tumaas ang halaga. Nang banggitin ng highway, napatingin ng hukom sa mga dokumentong isinubmite. Naroon ang mga plano ng Municipal Engineering Office, ang valuation report, at ang lumang record na nagpapatunay na mahalaga nga ang pwestong kinalalagyan ng bahay ni na Isabela. Ngunit ang pinakamakinding bahagi ng pagdinig ay nang ilabas ni Attorney Leandro ang isang lumang sobre na matagal nang itinago ni Aning Sela sa ilalim ng lumang kabinete. Sa loob nito ay ang sulat kamay ng yumaong si Delphine Vergara, ama ni Isabela. Kung dumating ang araw na gipitin kami ng mga Montefalco, ibig sabihin may nalaman na silang hindi nila nakuha sa akin. Ang lupang ito ay hindi dapat mapunta sa kanila dahil dito magsisimula ang pag-angat ng lugar na ito.
Hindi ko ipinagbibili ang dangal ng pamilya ko noon at sana'y huwag ding ipagbibili ng mga maiiwan ko. Tahimik ang buong korte. Doon na tuluyang nawasak ang maingat na tindig ni Tio Gumer. Sa gitna ng tensyon, napalakas ang boses nito. Hindi ako ang may pakanan yan. Si Rufina ang nagsabi na may makukuha ako kapag tutulong ako. Manahimik ka, singal ni Rufina. Ngunit huli na. Sa iisang pagkakamali ng damdamin, nalantad ang sabwatan. Pagkatapos ng ilang linggo pang proseso, dumating ang araw ng desisyon. Punong-puno ang courtroom. Naroon sina Isabela, Maringsita, Tating, Noel, Aning Sela, Padre Severino, Ate Benilda, Elsa, Jessa, Mang Otep, Bong Artiaga, Doktora Salve, at maging ilang taga San Roque na dati nakikiusyoso lang, ngunit ngayoy tahimik na umaasang manalo ang tama. Tumayo ang hukom at binasa ang desisyon. Pinawalang bisa ang lahat ng dokumento may kaugnayan sa di umanong paglilipat ng karapatan sa bahay at lote ng mga Vergara. Napatunayang may pamimeke, pananampalata at coercion sa panig ni Rufina at Gumer Vergara. Iniutos ang pagbabalik ng buong karapatan sa bahay at lupa sa pamilya ni Isabela. At higit pa roon, isinulong ang kaukulang kaso laban kina Rufina at Gumer dahil sa estafa at iba pang paglabag. Napahawak sa dibdib si Maringsita at tuluyang napaiyak. Si Tating ay napayuko pero malinaw na humihikbi sa pagpigil ng emosyon. Si Aning Sela ay pumikit at paulit-ulit na nagpasalamat sa Diyos. Samantalang si Isabela, tahimik lamang na napaluha. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdiwang ng maingay. Hansa dito'y dahan-dahan siyang huminga na parang ngayon lang tuluyang lumuwag ang dibdib niya matapos ng napakahabang panahon. Paglabas nila sa korte, lumapit si Noel. Tapos na, mahinang sabi nito. Tinignan siya ni Isabela. Oo, tapos na rin ang panahong lagi tayong takot. Ngunit ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi nasukat sa pagkatalo ng mga kalaban. Nasukat ito sa kung ano ang pinili nilang gawin pagkatapos. Sa kabayarang nakuha nila sa legal settlement at sa tulong ng mga taong naniwala sa kanila, unang pinaayos ni Isabela ang bahay nila. Hindi man iyon naging mansyon, naging matibay naman ito, maaliwalas at hindi na inuulan tuwing bagyo. Pinagamot nila ng tuluyan si Maringsita sa mas maayos na therapy center, dahilan para mas lumakas ito taon-taon. Tinulungan niyang makatapos si Tating sa kolehiyo. At nang makapagtapos siya, si Tating mismo ang nangakong siya naman ang tutulong sa pamilya. Samantala, natapos din ni Isabela ang kanyang kursong caregiving. Sa tulong ni Padre Severino, Doktora Salve at ng civic group na tumulong sa kanya, nakapagtrabaho siya sa isang charitable clinic sa Karatigbayan. Hindi ito malaking sweldo, ngunit para kay Isabela, napakalaki ng saysay nito. Sa bawat pasyenteng inaalagaan niya, naaalala niya ang sarili niyang muntik ng hindi naagapan. Sa bawat matandang binubuhat niya, naaalala niya ang kanyang ina. Sa bawat mahirap na nagdadalawang isip magpagamot dahil sa pera, hindi niya hinahayaang maramdaman nito ang pag-iisa. Hindi nagtagal, nagpasya si Isabela na itayo sa gilid ng kanilang lote ang isang maliit na bahay kalinga at libreng kusina para sa mga mahihirap na pamilyang may pasyenteng nagpapagamot sa bayan. Hindi iyon napakalaki, ngunit sapat upang makapagbigay ng lugaw, mainit na kape at tulugan sa mga walang matuluyan. Pinangalanan niya itong Bahay Isabela ng Pag-asa sa mungkahi ni Ate Benilda at ng mga madre. Nung inilalamay ako, sabi niya minsang kausap si Padre Severino sa harap ng itinatayong gusali, pakiramdam ko, tapos na ang mundo ko. Ngayon, gusto kong sa lugar na ito may ibang tao namang hindi susuko. Ngumiti ang pari. Iyan ang pinakamaganda mong paggising. At tungkol naman sa puso niya, hindi na rin iyon na natiling tahimik habang buhay.
Isang hapon, matapos ang simpleng pagbabasbas sa bahay Kalinga, naglakad sila ni Noel sa may gilid ng bakuran kung saan tanaw ang dapit hapon. Hindi na kailangan ng mahahabang salita sa pagitan nilang dalawa. Matagal na silang naghihintayan sa tamang panahon. Bella, mahinanong niyang sabi, hindi kita minahal dahil naawa ako sa'yo. Minahal kita dahil kahit noong pinakabigat ang buhay mo, hindi ka naging masama sa mundo. Napangiti si Isabela, nguit may luha sa gilid ng mata. At minahal kita dahil kahit kailan, hindi mo ako pinilit. Pinili mo lang akong samahan. Hindi enggrande ang naging sagot nila sa isa't isa. Walang bonggang eksena, walang malalaking pangako na parang nasa pelikula. Pero sa katahimikan niyon, malinaw na pareho na silang handang humarap sa mas maalibalas na buhay, magkasama. Sa anibersaryo ng gabing muntik na siyang mailibing ng buhay, nagtipon ng buong baryo ng San Roque. Ngunit sa pagkakataon niyon, wala ng kabaong, wala ng kandila ng pagluluksa, at wala ng bulong-bulungang puno ng takot. Sa halip, naroon ang mga tao para sa pagbabasbas at formal na pagbubukas ng bahay Isabela ng Pag-asa. Sa harap ng maliit ngunit matibay na gusali, humarap si Isabela sa mga tao. Nasa unang hanay si Maringsita sa kanyang wheelchair, si Tateng na ngayoy may hawak ng mga plano para sa susunod niyang proyekto bilang engineer, si Aning Sela na ngumingiti na sa wakas ng walang halong pangamba, si Noel na tahimik ngunit buong pagmamalaking nakatingin sa kanya, at ang lahat ng taong tumulong para maabot bila ang araw na ito. 3 taon na ang nakalilipas, akala ng lahat katapusan ko na. Pero minsan ang akala nating wakas ay simula pala ng mas mahaba at mas malinaw na laban. Hindi ko pinili ang mga sakit na pinagdaanan ko. Hindi ko rin gusto ang pangaaping naranasan ng pamilya ko. Pero pinili kong hindi doon matatapos ang buhay namin. Tahimik ang lahat. Ito pong lugar na ito ay para sa mga taong nawawalan ng lakas, nawawalan ng pera at minsan pati ng pag-asa. Kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, ito. Kapag may kahit isang taong maniwala sa iyo sa oras na akala mong wala ka ng laban, posible ka pa ring makabangon. Sa likod ng mga mata niyang datay puno ng puyat at sindak, naroon ngayon ang katatagan ng isang babaeng maraming beses muntik mabasag, ngunit piniling buuin muli ang sarili. At nang natapos ang programa, tumingala siya sa langit na maliwanag ang umaga. Naalala niya ang gabing puno ng ulan, kandila at panginginig ng mga taong nakakita sa paggalaw ng kanyang daliri sa loob ng kabaong. Naalala niya ang bulong ni Padre Severino. Naalala niya ang gutom, pagod, pangaapi at katahimikang nilunok niya sa mahabang panahon. Ngunit higit sa lahat, nakita niya sa harapan niya ang ebidensya na hindi nasayang ang kanyang pagbabalik. Ang dating dalagang tahimik na pasa ng buong mundo ay isa ng babaeng marunong tumindig, lumaban, magmahal at magbigay buhay sa pag-asa ng iba. At sa wakas, malinaw na malinaw ang naging dulo ng kanyang kwento. Si Isabela Vergara, ang dalagang minsang pinaglalamayan na, ay hindi lamang nabuhay muli. Nabawi niya ang dignidad ng kanyang pamilya, napalaya sila sa takot ng nakaraan, at naging ilaw pa sa buhay ng maraming taong minsang katulad niyang halos mawalan na rin ng laban.